Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay Friday, April 18, 2025. Actually po, Biyernes Santo ngayon, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngunit di po maiwasan na hindi tayo magbigay ng reaksyon sa mga issues na sa kasalukuyan ay namamayagpag sa social media. Una po rito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, pagkatapos po nating ma-vlog na ang COMELEC ay nakadisenyo para dayain ang resulta ng eleksyon ngayong May 2025, lumabas po sa mga balita na yung voting ng mga OFWs di umano ay iba po ang lumalabas sa resibo doon sa kanilang ibinoto. Sapagkat pagkatapos pong bumoto, may lumalabas na resibo. Ngayon, ang lumalabas po sa resibo ay ibang pangalan kaysa doon sa kanilang ibinoto. Nagpaliwanag po dito ang COMELEC. Sabi ni George Garcia, talagang ganon daw. Naka-design na ganon ang sistema para daw maiwasan yung vote buying. Kasi kung lalabas sa resibo ang tunay na mga pangalan na ibinoto mo, malalaman na kung sino talaga ang ibinoto mo. Kaya hindi daw dapat ganon. Well, yun po ang sabi ng COMELEC. Ngunit ang tanong nga ng marami, bakit ibang pangalan ang lumalabas na ibinoto mo? Hindi kaya iyon talaga ang tunay na nakaprogram sa voting machine? Yun po ang katanungan dyan. Sapagkat marami po ang naniniwala at kasama na rin po tayo doon na yung paliwanag ni George Garcia tungkol sa mga bagay na yan ay hindi po kapanipaniwala. Marahil sapagkat talagang wala tayong tiwala sa COMELEC. Magkaganon pa man, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang pakiusap po natin sa lahat na iboto po natin, lumabas tayo at bumoto. Let us exercise our right to suffrage no matter what. Kahit wala po tayong tiwala sa COMELEC, ay lumabas pa rin po tayo at iboto straight ang PDP laban. Yung inindoso po na 10 ni PRRD, iboto po natin. Ngayon, another issue po. Alam po naman natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na inindoso po ni BP Sara kamakailan lamang si Amy Marcos at si Camille Villar. Maraming reaction, mixed reaction actually, with respect to Amy Marcos. Alam po kasi natin na talaga namang manggagamit ito si Amy. Katunayan, without her, PBBM could have not been elected president in 2022. That was the only reason why PBBM was elected as president in 2022, because of the endorsement of Sara Duterte. And it was due to Amy Marcos who negotiated for the purpose. Kaya talaga po namang masasabi natin na ginamit ng mga Marcos ang mga Duterte.
At nakakalungkot nga lang sapagkat walang utang na loob itong mga Marcos. Bagamat si Amy mismo, inamin niya na talagang naipahamak niya si BP Sara. Well, hindi lang basta naipahamak si BP Sara, ang buong bansang Pilipinas ang ipinahamak mo, Amy Marcos. Kaya nga ngayon, kung talagang ikaw ay nagsisisi sa ginawa mo, you have to do more to prove that you are really for the Filipino people. Na sa pagkakataong ito ay hindi mo na naman ginagamit si Sara Duterte to be elected as senator. Ano ang kailangan mong gawin dito, Amy Marcos? Katulad po ng sinasabi natin noon at inuulit natin ngayon, prove to the people by initiating the ouster of your brother as President of the Republic. Sapagkat kung ang sabi mo nga, 3 taon na umupo si PBBM, ngunit tayo ay nasasadlak sa kadiliman. Kaya nga, itim ang ginamit nyo ni BP Sara sa pag-endorse sa'yo. Sapagkat sabi mo nga, nalilihis ng landas ang kasalukuyang administrasyon. Sa halip na pagtuunan ang solusyon ng ating problema, katulad ng kahirapan, kriminalidad, korupsyon, ang pinagtutuunan ng kasalukuyang administrasyon ay pamumulitika. Paghihiganti. So, kung ito talaga ang iyong paniniwala, Amy Marcos, then tungkulin mo sa sambayan ng Pilipino na agad mapatalsik sa Malacanang ang iyong kapatid. Nang sa gayon, pumalit si BP Sara as President. Usapin mo ang mga military, ang kapulisan, at ang sambayan ng Pilipino na tayo ay magkaisa for a noble purpose of ousting the incumbent president, sapagkat sabi mo nga, hindi na naman siya ang may kontrol sa Malacanang. Siya man ay ginagamit na rin ng mga taong nakapaligid sa kanya upang pagsamantalahan ang sambayan ng Pilipino. So this is the time for you to prove, Amy Marcos, that you are really for the good of the people, na nagsisisi ka kung bakit naging Pangulo ang iyong kapatid. Alam natin, matimbang ang dugo kaysa tubig. Pero mas matimbang ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino higit sa ano paman. And this is of time to prove. Marami pong hindi naniniwala sa mga sinasabi mo. Tayo po ay naniniwala. But you have to do more, Madam Senator. Ito lang ang tanging paraan para makumbinsi mo ang sambayan ng Pilipino na ikaw ay nagsisisi kung bakit naging Pangulo ang iyong kapatid. At ngayon, nais mong bumawi sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng pag-i-initiate kung paano siya mapatalsik sa kanyang pwesto as President kung hindi siya kusang loob na magbibitiw. Ito ang hinihingi natin sa iyo, Madam President. Let it be known to the public that you are one of those who wanted the President ousted immediately for the good of the Filipino people. In relation to this, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid,
Nung tinanong po si Madam Castro, itong si Claire Castro na sabi na palengkera at butangera, parang hindi abogada kung magsalita. Tinanong po siya kung ano ang kanyang reaksyon o ano ang reaksyon ng Malacanang tungkol sa kulay itim na ginamit ni Amy Marcos at ni Baby Sara as campaign advertisement. Ang sabi niya, akala niya ang advertisement nito ay for 2022 election. Kasi ang kadiliman ay higit na nagde-describe sa Administrasyon Duterte na ngayon ay unti-unting lumiliwanag, nagiging maputi sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Gago pala itong si Claire. Ubod ng sinungaling. Lahat ng kapalpakan ng Marcos administration isinisisi kay PRRD. Madam Castro, isa kang ubod ng sinungaling. Dapat sa iyo madisbar dahil niluloko mo ang sambayan ng Pilipino. Hindi ikaw ang dapat magsabi kung anong klaseng meron ang buhay ng mga Pilipino. Mismo ang mga Pilipino ang dapat na magsabi niya. At ang sinasabi ng higit na nakakaraming Pilipino, mas maganda, maliwanag ang buhay ng mga Pinoy ng panahon ni PRRD. At ngayon ay nagiging madilim. 3 taon pa lang na nanunungtulan ang bus mong adik. Ngayon pa lang madilim na. Lalo itong magiging madilim sa darating pang 3 taon kung hindi mapapatay